may kwento ako. Isa akong lalaki. May asawa na laging may topak. Lagi kasi kaming nag-aaway sa maliliit na bagay. Paggalit kami sa isa't isa, umaabot ng 3 araw na hindi kami nag-uusap. Kung malala pa nga ang away, umaabot ng 2 linggo na walang pansinan. Grabe naman ang pa-pride nyo. Si wifey natutulog sa kwarto. At ako naman natutulog sa sofa kapag magkaaway kami. Last time, nag-away kami tungkol sa paninermon niya sa akin dahil sa tagal ko daw na makauwi ng bahay. Samantalang, lahat naman ng reason kung bakit ako late umuwi ay dahil work-related. Overtime ako, madalas sa dami ng ginagawa ko sa trabaho. Ang ayaw kasi ni Mrs. ay yung hindi ako nakakapagsabi kung anong oras ang uwi ko ahead of time. Sabi ko nga, sobrang busy ko na nakakalimutan ko ng mag-chat. No! Unacceptable. Charot! Isang linggo na kaming walang imikan. Nag-uusap na ng casual, pero tungkol sa bahay lang lagi. Dahil alam ko, may galit pa rin siya. Pero sa totoo lang, naiinip na ako. Dahil isang linggo na din akong jeta. Sa jurot-jurot ng dahil sa away namin. Hindi pa rin kami nag-uusap. Isang gabi, eto nga, tulog na ang mga bata. Eto na. Gumapang na ako papunta sa kama at bigla ko na lang siyang niyakap. At sinisinghot-singhot ang leeg niya na amoy bagong ligo. Nagpupumiglas pa siya sa pagyakap ko pero lalo kong hinihigpitan. Grabe, sinakal mo na si ate. Hinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. Tapos binulungan ko siya. Antagal mo nang may utang sa akin, ha? At kahit pa hindi siya umiimik, kahit alam kong siya ay galit, alam ko na silence always means yes. G na G siya. Green na green as in go na go. Kaya naman nag-grand entrance na ako sa kanya. At naramdaman ko ang pagka-miss niya sa mga cuddles namin noon. Pero alam mo, pagkatapos namin magjurot-jurot, ako hindi nagalit. Pero si Mrs., pagkatapos humalinghing, pagkatapos yumapos at humalik sa akin, pagkahugot, biglang simangot. Hindi pa rin ako pinapansin at di pa rin humuhupa ang galit niya sa akin. At ayan ang ating kwentong MILF My Intimate Love and Fantasies. Mula sa ating MILF body sender na si Kuya. Pero alam mo, Kuya, alam ko talaga kung bakit nagalit si Mrs. sa'yo. Nababasa ko yung mga ganyang kilos. Kasi pagkatapos nyo ng jurot-jurot, Kuya, alam ko na,
hindi ka nagsabi ng sorry. Quote of the day, sabi ni Kia Joshua, pagkahugot, biglang simangot. Ayun na nga, hindi dapat sisimangot yon kung nag-sorry ka. Alam mo kasi kuya, magkaibang bagay yung dalawang nangyari, yung away at yung ginawa nyong churot-churot. Magkaiba yon, sinasabi ko sa'yo. Bakit? Kasi ganito, bes, yung away, isipin mo na lang, parang mainit na pagkain yan. Diba? Kailangan mo munang hipan, kailangan mong palamigin bago mo kainin. Kailangan hindi na siya galit. Kailangan na medyo nahimasmasan na siya. Kumbaga, ganon ang away. Bago mo siya kausapin o para matanggal yung mga galit nyo sa isa't isa, kailangan nagpapalamig. Siguro sa haba ng 7 days, di ba sabi mo? Medyo lumamig-lamig na yun ng onte kasi may konting simangot pa, di ba? Pero bes, eto naman, yung away, eto yung away, yung jurot-jurot, para naman niyang, let's say, parang convenience store. Alam mo kung bakit? Dapat open ka 24/7. Oo, kahit pagod ka, 'di ba? Kahit na mapuyat na puyat ka, kapag may kailangan ka, pupunta ka sa convenience store 24/7 kasi open 'yon at ganun dapat ang ang treatment mo sa jurot-jurot. Ganun. Nakikinig si Martian. Makinig ka maigi, Martian, 'di ba? It just means, best, yung away negotiable talaga 'yan na kailangan pinag-uusapan ng partners. At yung jurot-jurot, non-negotiable. Imagine, hindi na kailangan na magpaalam ni ate o ni kuya dahil isang kalabit mo lang, alam na. O, diba? Ganun lang. Kuya. Kaya, ate. O, han. Ganun lang. Kalabit lang. Alam na. Non-negotiable yon. At sana ang ginawa mo nga, after nun, ay nag-sorry ka na lang. Di sana, hindi siya nakasimangot. At sana ay medyo mas mahaba-haba at inabot ng umagahan ang inyong lambingan. Diba? Yes,